binutas ang batong ito, tapos gumawa uli ang mga Hapon ng bato, man-made stone kung tawagin. Hello mga ka-TH, sa video po natin ngayon ay may pupuntahan tayong area. Ito na nga, nandito na tayo sa area nila. At ang sabi ay mayroon po daw kakaibang mga palatandaan na nakita nila dito na posible daw na dito nakalagay yung or nabaon yung Yamashita treasure. So eto, pababa tayo dito sa may sapa, malaking sapa. May malaking bato yun. Yan mga katits, malaking bato. So ayon po sa nagbigay ng info sa atin, saan na siya? Nagbigay ng info sa atin, ang sabi nila, may na-discover daw silang sign, isang bato na parang upuan. So ito, nakita na po natin. So ito, papakita natin. So ito, may isang bato. Yan. Asa sila nagkalot? Diha? Ito, para dong upuan. Para nga. Kasi kung mapapansin nyo, ito yung parang likod ng upuan. At saka dito ay parang parang dito ka maupo. Yan. So sabi ito lang patistingan. At dito banda mga ka-TH, may malaking bato. Tagilid yung kanyang forma. Tapos dyan yung parang upuan. At dito banda, ayun, may mga marker. Mo ni ang kanda sign. Ayan mga ka-TH, kung mapapansin nyo ang bato na yan, yang parang naka-attach lang, nalagay lang dyan. Parang sa palagay ko, binutas ang batong ito, tapos gumawa uli ang mga Hapon ng bato, man-made stone kung tawagin, tapos nilagay nila dyan, pinasok para i-cover yung batong malaki. So, kung mapapansin nyo rin dito, ano talaga to, parang ginawa lang. Kasi dito ang laki ng ng line, yan po. Yan. Mula dito hanggang pababa. Hanggang dito yan. Line po yan. Hanggang doon. So meaning, mga ka-TH, posible na ito ay naka-attach o nilagay lang. Ngayon, susubukan natin gamitan ito ng metal detector para malaman natin kung mayroon bang laman ang batong ito. So, ito mga ka-TH, i-detect natin yan at saka doon sa itaas para malaman natin kung may laman ba yan o wala. Tapos ito na yung metal detector natin. Ayun mga ka-TH, try na natin itong ating metal detector. Ang gawin natin, i-on ang metal detector. Tapos gawin natin ay iangat. Yan. Kapag ganyan, ang gawin nyo ay pindutin ang button. Yan, nawala kasi pinindot. Angat nyo na naman. Tumunog siya, pindutin. Yan, nawala na naman. Angat nyo na naman. Yan. Pinindot ko, nawala. Angat na naman. Nawala na naman. Tapos balik sa lupa. Wala na siyang tunog. Ayan, pindot. Balik sa lupa. Wala na siyang tunog. Pag tumunog, gawin nyo. Pindot. Yan. Napindot ko. Tumunog siya. Kanina, wala na.
Ngayon, check nyo sa bato. Wala. Dito, wala. So, wala na siyang, wala na siyang tunog. Ngayon, check natin itong stainless. Yan, tumunog. Ibig sabihin, kaya na niyang i-detect ang metal kung may metal dyan sa bato. Pero kapag walang metal, hindi po siya tutunog mga ka-TH. So, ganyan po yung setup ng ating metal detector. Yan, tumunog. Dito, wala na, ganyan. Wala nang tunog. Yan, wala na. Sa lupa, wala na. Sa bato, wala na. So, okay na. Kailangan na natin mag-detect. Yan. Ganyan kataas yung kapag malaki yung metal, 1 by 2 inches, mga ka-TH. Ganito kataas, nasa 3 feet to 2.8. Ayun. So, punta na tayo ngayon doon. Hindi na tayo umakyat, yung may-ari ang pinaano natin kasi na-set up naman yung metal detector. Sige. Ano lang. Yan. Ha? Ibalot siguro alkitran. Ito mga ka-TH, wala tayong na-detect. At ayon na sa ating assessment ngayon, sa ating ginawang survey, posible ang pressure ay nasa ilalim, nasa loob. Pero posible po mga ka-TH na ito ay nakabalot ng alkitran. Ano ba yung mga palatandaan na posible na nandito sa loob, kasi may nakita tayong marker doon sa itaas na halos magkahawig ng isang marker na nasa libro na ang kahulugan ay inside, mga ka-TH. Ang problema nga lang, mga ka-TH, ay hindi po siya 100% na nasa loob, pero posible ito ang tinakip. Ito. Kasi ang Hapon magaling gumawa ng bato. Pinormang bato, pero ito ay semento.